Bago tayo magpatuloy ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding suporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Nag-aalala naman ang Demon Ape sa maaaring mangyari dito, kaya naman sinabi niya kay Tanyon na si Liang Qin ay masyadong nakakaawa, at kung mapapatay talaga nito si Wang Futong ay maituturing na ito na kanilang tagapagligtas, kaya naman tinanong niya na si Tanyon na baka makahanap sila ng paraan para maligtas ang buhay nito, at kung hindi naman ito maaari ay kahit maligtas man lang ang kaluluwa nito na hindi tuluyang mawasak. Sinagot naman ito ng ating bida na kahit papaano ay meron namang isang solusyon para mailigtas ang kaluluwa nito. Ngunit kailangan nila maghintay ng tamang oras at ngayon ay hindi pa sila maaaring kumilos ng padalos-dalos. Samantala, mayabang na nagsaad ang hangal na ito kay Liang Qin habang nagpapakawala na ng malakas na blood aura, na huwag nang magpanggap pa ito na tanga sa kanyang harapan, dahil walang kahit sino sa mga ito ang magagawang makatakas pa sa kanya. Nakaramdam naman ng matinding takot si Liang Qin sa pinapakawalang masamang aura ni Wang Futong, kaya naman sa hindi inaasahan ay bahagya ito na napaatras. Subalit bago pa ito na magpatuloy sa pag-atras, ay pasigaw na itong sinabihan ng ating bida na magmadali na ito na umakyat at ipasok na ang yin and yang ruler sa katawan nito. Dahil hindi pa din ito ngayon magawa na makagalaw ng pansamantala, dagdag niya pa na ilang sandali na lang ay makukumpleto na ni Wang Futong ang pag-absorb sa laman at blood energy ng Thousand-Eyed Demon, at kung hindi pa niya ito gagawin ngayon ay magiging huli na ang lahat upang magawa na mapatay ito. At nang marinig ito ni Liang Qin ay labis na nabahala ito. Kaya naman nawala na ang kanyang matinding takot at bumalik na dito ang determinasyon sa kanyang sarili, at pagkatapos ay agad-agad na ito na lumipad pataas para atakihin na si Wang Futong, habang sinisigaw niya na dapat na ito ngayon na mamatay. Mayabang naman na sinabi ng hangal na ito na kung ano naman ang walang kwentang bagay ang hawak-hawak nito, at wala man lang siya na nararamdaman na kahit ano dito kaya imposible na magawa nito na masaktan siya. Subalit kasabay nun ay mabilis na tumama sa kanyang dibdib ang yin and yang ruler na minamaliit niya, at nang maramdaman na niya ito ay labis ito na nabahala, dahil nakikita niya na mabilis na unti-unting inaabsorb ng yin and yang ruler ang kanyang enerhiya, kaya naman napapatanong na lang siya kung ano bang klaseng bagay ito, at kung bakit mabilis na nawawala ang kanyang enerhiya. Naging emosyonal naman si Liang Qin habang patuloy niya pa din inaabsorb ang enerhiya nito. At sinasabi niya na sa wakas ay mamamatay na din ito. Hirap naman na ang hangal na ito dahil unti-unti nang nauubos ang kanyang enerhiya, kaya naman wala na siyang magawa kundi ipaalala na lang kay Liang Qin na dati silang masayang mag-couple noon, na nagbabaka sakali ito na baka tumigil si Liang Qin sa ginagawa nito kung maririnig niya ito. Subalit nagkakamali ito dahil pinagtawanan lang siya ni Liang Qin, at pag-alit na tinanong ito kung alam ba talaga nito ang totoo na masayang couple, dahil nung araw na ibinigay siya nito kay Merong Kun ay hindi nito naalala na isa silang masayang mag-couple ng mga oras na yon. Pinagpatuloy pa din naman ng hangal na ito ang pang-uuto kay Liang Qin sa pamamagitan ng paghawak niya sa mukha nito, habang inaamin na kasalanan niya talaga ito. Ngunit sobra pa din sila na nagmahalan noon, at ngayon na malapit na siyang maging pinakamalakas ay dapat tulungan siya nito at huwag saktan. Subalit hindi nagpauto dito si Liang Qin at sa halip ay mas idiniin pa nito ang yin and yang ruler sa katawan ni Wang Futong, habang sinasabi na ibinigay siya nito sa ibang tao nang dahil lang sa matinding puot, at sa ganitong paraan ay gagawin niya din ito dahil handa siya na sunugin ang kanyang kaluluwa nang dahil din sa matinding puot. At kasabay nun ay mas lalo niya pa nga na idiniin ito sa katawan ng hangal, habang sinasabi niya na dapat na ito ngayon na mamatay, na dahilan ng unti-unti ng paglalaho ng katawan at ng kaluluwa nito dahil nagsimula na ito na i-absorb ng yin and yang. At maya-maya lang ay tuluyan na ngang naglaho ito na parang bula, at kasabay nun ay unti-unti na din na inaabsorb ng yin and yang ang katawan at ang kaluluwa ni Liang Qin. Kaya naman sinabihan na ng Demon Ape ang ating bida na si Liang Qin ay na-stuck na sa vortex at pag nagpatuloy ito ay tuluyan na din na mawawasak ang kaluluwa nito. At kung hindi pa ito tutulungan ngayon ni Tanyon ay magiging huli na ang lahat para dito. Nagmungkahi naman ang ating bida na ang Ying pole ay ginawa ang Yang habang ang Yang pole naman ay ginawa ang Ying, at sa sandaling bumukas na ang vortex ng Yin and Yang ay magsisimula na ito na mawala, at doon lang ito na magiging balanse, at pag naganap na yun ay ito lang ang pagkakataon nila na mailigtas si Liang Qin.
At pagkatapos ay sinabihan niya ang Demon Ape na magsimula na mag-focus, at kapag inutos na niya ay agad-agad nito na ibato ang kanyang sandata sa pinakagitna ng vortex at kuhanin agad ang kaluluwa nito. Agad naman itong sinunod ng Demon Ape at inihanda na niya ang kanyang sandata na ibabato niya dito. Sa isip-isip naman ni Tanyon na kasalanan niya ito kaya dapat niya bigyan ng isa pang pagkakataon si Liang Qin, dagdag niya pa na mabuhay man ito o hindi ay nakadepende na ito sa magiging desisyon nito. Maya-maya pa ay nabuo na nga ang formation ng Yin and Yang, at nang makita ito ni Tanyon ay agad niyang sinabihan ang Demon Ape na oras na para gawin na ito. Kaya naman agad-agad na naibinato nito ang kanyang sandata patungo dito, na matagumpay niya namang nagawa, na dahilan ng pagkakaroon ng maraming lamat nito. At ilang sandali lang ay tuluyan na nga ito na nawasak kung saan lumabas dito ang kaluluwa na lang ni Liang Qin. At pagkatapos ay nagpalutang-lutan ito sa ere habang wala pa ding malay. Kaya naman agad na pumustura ang ating bida, at tinatawag niya si Liang Qin at sinasabi dito na si Wang Futong ay patay na ngayon, kaya nagawa na nito ang kanyang paghihiganti, at sabay na inutusan nito na magmadali nang bumalik dito. Matagumpay naman ito na nagawa ni Tanyon, nang sinimulan na nito na imulat ang kanyang mga mata sa kadahilanang narinig niya ang mga sinabi ng ating bida. Nilapitan naman ito ng Demon Ape at masayang sinabi niya dito na namatay na ito, pero salamat sa kanyang Lord dahil ang kaluluwa niya ay nagawa nitong mailigtas. Mayabang pang sinabi nito na sa naging proseso ay may malaki din siya na naiambag, pero hindi na nito kailangan pa na magpasalamat sa kanya ng lubusan. Subalit hindi siya inintindi ni Liang Qin at sa halip ay dinaanan lang siya nito, at agad na lumapit sa ating bida at nakangiting lumuhod sa harap nito. Habang nagsasaad ng lubos na pasasalamat sa tulong nito para sa kanyang paghihiganti, dagdag niya pa na ngayon ay iniligtas na naman siya ulit nito ay hindi niya na talaga alam kung paano niya ito magagawang mabayaran, at nang marinig ito ng Demon Ape ay napapasabi na lang ito na paano naman siya. Sinabihan naman ito ni Tanyon na hindi na nito kailangan pa na gawin yun dahil nagtulungan naman silang dalawa upang mapatay si Wang Futong kaya hindi na kailangan pa ng isang kabayaran. Sinabi din niya na ngunit ang katawan nito ay nawasak na kaya hindi niya alam kung ano na ang binabalak nitong gawin ngayon. Malungkot naman na sumagot si Liang Qin na hindi niya na alam pa, dahil si Wang Futong ay namatay na kaya ang kanyang pagkahumaling ay nawala na din, at isa lang siyang hamak na ulila dahil wala naman siyang kahit isang kamag-anak dito. Naintindihan naman ito ng ating bida kaya naman nagsaad siya na meron siyang dalawang suggestion para dito. Ang una ay ipapadala niya ito sa isang reincarnation at makalimutan na ang lahat ng masalimuot na alaala at muli na ma-reincarnate, at ang pangalawa naman ay tutulungan niya ito na muling maibalik ang katawan nito. Nagulat naman dito si Liang Qin at agad-agad na sinabi kay Tanyon na hindi na nito kailangan pa na magsalita, dahil pipiliin niya ang pinakauna nitong naging suggestion. At nagsaad na wala na siyang dahilan pa para magtagal sa mundong ito. At ang mga masasakit na alaala ay ayaw niya nang maalala pa magpakailanman. Pumayag naman na dito ang ating bida at nagsimula ng gumamit ng teknik para sa reincarnation ni Liang Qin, habang sinasabi niya na gagawin niya na ngayon ang pagre-reincarnate nito. At maya-maya pa ay natapos niya na ito at nakabuo siya sa kanyang kamay ng isang nagliliwanag na maliit na bato. At pagkatapos ay pinakawalan niya na ito sa ere at tinatawag niya ang teknik na ito na Hongmeng Heart Reincarnation, kung saan nakabuo ito ng isang malaking tarangkahan na naglalabas ng malakas na enerhiya. Labis naman na nagulat ang Demon Ape nang makita niya ito, at tinatanong niya ang kanyang sarili na kung ito ba ang usap-usapan na gate ng underworld na magdadala sa mga tao sa isang reincarnation, kaya naman malaking tanong niya sa kanyang isipan na kung gaano ba kalakas ang kanyang Lord para maipalabas ang bagay na ito. Sa kabilang banda, ay sinabi na ng ating bida kay Liang Qin na dahil nakapagdesisyon na ito, ay pumasok na ito ngayon sa isang reincarnation, dagdag niya pa na hinihiling niya na sana ay sa susunod na buhay nito ay magkaroon na ito ng mabuting pamilya na magmamahal sa kanya ng totoo. Bago pa man ito tuluyang umalis ay lubos muna ito na nagpasalamat kay Tanyon sa pagiging mabuti nito sa kanya, dagdag niya pa na mababayaran niya din ang kabaitan nito sa susunod niyang buhay. At kasunod nun ay nagtungo na ito papasok sa Gate of Underworld, gayunpaman ay bago pa ito makapasok ay nagsaad ng matalinghagang salita ang ating bida, na sa huli ay may malaki na nalamat ang puso nito, kaya kalimutan na nito ang lahat at magsimula na ng panibagong buhay.
At pagkatapos ay tuluyan na ngang nakapasok dito si Liang Qin, at magsisimula na muling ma-reincarnate ang panibagong buhay nito. Sa kabilang banda, ay napabuntong hininga naman ang Demon Ape pagtapos makapasok ni Liang Qin, at sinabi niya na ang buhay talaga ay isang mahirap na gampanin. Sinabi din ni Tanyon na ito ang kalungkutan ng isang pagiging mahina, at kung meron lang sana ito na sapat na lakas ay hindi ito haantong sa ganito. At seryoso niyang sinabi sa kanyang kaloob-looban, na kailangan niya pa na mas lumakas pa kaysa sa dati niyang totoong lakas, dahil sa ganoong paraan niya lang mapoprotektahan ang mga taong nakapaligid sa kanya. At kasabay nun ay pumustura na ito para mag-meditate, at inutusan ng Demon Ape na tulungan siya nito sa pagprotekta sa Dharma dahil kailangan na niya na simulan ang kanyang cultivation. Agad naman ito na sumunod at tumayo sa tabi ng ating bida para bantayan ito. Samantala, mabilis na lumipas ang ika-10 na araw, at sa lugar ng Space-Time Tower ay nasa loob pa din ito si Mumeng na labis na naiinis sa di pa malamang dahilan. At dahil pala ito kay Xiongwu na masyado nang nagiging aligaga at hindi mapakali dahil sa labis na pag-aalala kay Tanyon, at sinasabi niya na ilang araw na lang bago matapos ang secret mission, ngunit bakit hindi pa din bumabalik ngayon dito si Tanyon, at tinanong si Mumeng na hindi naman siguro napahamak ito. O baka naman na love at first sight na ito sa isang babaeng disciple at nagsama na paalis sa Huangfu Holy Sect. At sabay na nag-astang bata na umiiyak na yamakap kay Mumeng, habang tinatanong ito na hindi naman siguro sila magagawang iwan ni Tanyon. Subalit imbis na damayan niya ito ay kinutongan niya pa ito dahil sa sobra na siyang naiinis sa labis ng kahibangan nito. Kaya naman nanahimik na lang si Xiongwu sa isang tabi habang iniinda na lang ang mga bukol na inabot niya. At nagsaad si Mumeng dito na wala itong dapat ipag-alala dahil hindi iresponsableng tao si Tanyon, kaya sigurado siya na babalik ito kahit ano ang mangyari. Naging seryoso naman na si Xiongwu at malungkot na tinanong si Mumeng na kung paano kung hindi na talaga bumalik si Tanyon sa nakatakdang oras. Nakangiti naman ito na sinagot ni Mumeng na kung ganun talaga ang mangyayari ay mananatili pa din siya dito at maghihintay hanggang sa araw ng pagbabalik nito. At kasunod nun ay biglang bumukas ang tarangkahan ng Space-Time Tower at makikita na may isang tao ang nagbukas nito. At nang makita ni Mumeng at Xiongwu ang bahagyang pagbukas nito ay labis silang nagalak sa pag-aakalang si Tanyon na ito at nakabalik na talaga ito. Subalit mali sila dahil ito pala ang bagong disciple ng ating bida na si Demon Ape na masiglang sinasabi sa kanila na ang gwapong unggoy ay nandito na ngayon. Kaya naman nang makita ito ng dalawa ay sobra itong mga nadismaya, at napapatanong na lang si Mumeng na kung anong klase bang bagay ito, dagdag pa ni Xiongwu na kung bakit ito mukhang isang unggoy. Sa kabilang banda ay nakatikim ito ng malakas na tadyak sa ating bida, habang sinasabi niya na umalis ito sa kanyang dadaanan at huwag harangan ang tarangkahan. At nang makita ito ni Xiongwu at Mumeng ay labis itong mga natuwa. Kaya naman agad-agad ang mga ito na lumapit kay Tanyon at sabay nila ito na niyakap, habang sinasabi na sa wakas ay bumalik na din ito at masaya sila dahil nasa maayos lang ito. Naiilang naman na nagsaad ng paghingi ng tawad sa mga ito si Tanyon dahil sa matagal niyang pinaghintay ang mga ito, at dahil sa sobra na siyang naiilang sa mga pagyakap ng dalawa sa kanya ay inutusan niya na ang mga ito na bitawan na muna nila siya. Sa utos naman ng ating bida ay agad naman itong mga sumunod at binitawan na siya ng mga ito, at kasabay nun ay sinabi ni Xiongwu na labis siya na nag-alala dito, habang si Mumeng naman ay sinabi niya na sobrang saya niya na naging maayos lang ito. Hindi naman ito sinagot ni Tanyon at sa halip ay sa loob-loob niya na napakabuti na kaibigan ng mga ito sa kanya, ngunit meron siyang mga malalakas na kaaway kaya natatakot siya na baka mapahamak ang mga ito ng dahil sa kanya. Samantala, bigla namang lumapit ang Demon Ape kay Xiongwu at Mumeng at masayang sinasabi sa mga ito na siya ang bagong disciple ng kanyang Lord, dagdag niya pa na kung may alam ang mga ito na mabait at maganda na babaeng unggoy ay sana ipakilala nila ito sa kanya. At may gusto pa sana ito na idadagdag na sabihin, subalit pinatahimik na ito ni Tanyon at hinawi palayo kay Xiongwu at Mumeng, at sa isip-isip niya na kung bakit hindi niya napagtanto na ang unggoy na ito ay talaga palang madaldal. Kaya naman sinabi niya na kailangan niya ilagay ito sa kanyang spirit animal bag pagkabalik niya sa kanilang sect. At pagkatapos ay sinabi niya sa dalawa na malapit na matapos ang oras ng kanilang secret mission, kaya umalis na sila at pumunta na sa lugar ng tagpuan at maghanda na para bumalik sa kanilang sect.
Kaya naman paalis na sana ang ating bida upang agad nang makabalik dito, subalit bigla naman siyang pinatigil ni Mumeng at sabay na tinanong ito kung pinatay ba nito si Merong Kun at Lurulong, at nag-aalalang sinabi niya kay Tanyon na dahil ang mga ito ay may mga malalakas na tao sa kanilang likuran, kaya kung babalik pa ito sa kanilang sect ay maaaring mapahamak ito. Ngunit seryoso naman ito na sinagot ng ating bida na hindi na yun mahalaga, dahil ang taong magtatangka na guluhin siya ay sinisigurado niya na pagbabayarin niya ng malaki, at kasabay nun ay ang pagpapakita niya ng kakilakilabot na ekspresyon. Samantala, sa lugar ng Huangfu Holy Sect Square ay naghihintay na ang mga elder at iba pang mga disciple sa pagbabalik ng mga kalahok na disciple sa harap ng Great Formation na lalabasan ng mga ito. At nagsaad ang Great Elder na hindi niya alam kung ilan sa 3,000 na pumasok sa Valley of the Fallen God George ang magagawang makaangat sa level ng Soul Realm. Sinabi din ng isang elder na hindi niya din alam kung gaano karami sa mga ito ang mga nabiyayaan ng extremely gifted, dagdag pa ng isang elder na si Linghu Changkong, Merong Kun at si Lurulong ay ang mukhang pinaka-highest quality na kalahok, at hindi niya na alam yung tungkol sa iba pa. Nagsaad naman ng isang elder sa pang-10 elder na ang adopted son nito na si Lurulong ay talagang may malaking talento na simula pa lang ng araw na pumasok ito sa loob ng inner sect, at sa madaling salita ay ito ay mas genius pa sa mga genius na disciple, dagdag niya pa na kung ito ang magiging suporta nito ay sana ay may sama din sila nito. Mayabang naman na tumawa ang pang-10 elder at sinang-ayunan niya ito. Nasabi din niya na wala siyang anak na lalaki o anak na babae man lang kaya ang magkaroon ng mahusay na adopted son ay ang pinakamalaking regalo sa kanya ng Panginoon. Narinig naman ng Great Elder ang mga kayabangan nito, kaya sinabihan niya ito na huwag masyadong maging confident dahil kamakailan lang ay maraming nagaganap na kakaibang pangyayari sa loob ng Valley of the Meteor George, at mukhang mayroon dito na isang bagay na talagang espesyal. Dagdag niya pa na sa dami ng 3,000 na kalahok ay hindi niya na lang masabi kung ano ang mga maaring naganap sa loob nito, kaya ihanda na lang nito ang kanyang sarili sa mga maaring kakaibang mababalitaan nito. Sinagot naman siya ng pang-10 elder na nagpapadala sila ng mga disciples sa Valley of the Meteor George ng marami ng beses, at ang karamihan sa mga beast demon na nasa loob nito ay nasa 3rd rank lang, kaya walang maaring hindi magandang mangyari. Napabuntong hininga naman si Elder sa mga sinabi nito, at nasabi niya na hinihiling niya din ito, subalit sa loob-loob niya na ang pagpapatayan ng mga disciple sa Realm of the George ay hindi na maiiwasan, at si Tanyon ay ginalit ang maraming tao at maaari na nito na maging kaaway ang mga ito, at si Moming na palaging nasa tabi nito ay mukhang nasa matindi na din ngayong panganib, gayunpaman ay sana ay ligtas pa din na makabalik ang mga ito. Sa kabilang banda, ay nagkaroon na ng reaksyon ang ginawang Great Formation na papasukan at lalabasan ng mga disciples sa loob ng Meteor George Valley, hudyat na pabalik na ang mga ito sa kanilang ginawang secret mission. At maya-maya pa ay bumukas na nga ang Great Formation at kasabay nun ay makikita na ang papabalik na ng mga disciple na nagawang makaligtas sa loob nito. At nang makita ito ng mga elder ay labis na mga nagalak ito, at napapatanong ang isa na kung ano kaya ang naging resulta ng ginawang mission ng mga ito, at nasasabik na siya na malaman na ito. Nasabi naman ng isa na kahit papaano siguro ay nasa kalahati ng 3,000 disciple ang nagawang makaangat sa Soul Realm, at para maabot na din ng mga ito ang pamantayan upang makapasok sa loob ng inner sect. Samantala, isa-isa na nga napalabas ang mga disciple at sinasabi ng mga ito na sa wakas ay nagawa nilang makabalik dito ng buhay. Dahil ang mission na ginawa nila sa loob ng Secret Realm ay talagang napakadelikado, dagdag pa ng isa na totoo ito dahil narinig niya na napakaraming kasamahan nila ang namatay dahil sa Stone Soldier Ruins. Nasabi din ng matabang disciple na ito na naamoy niya ang malakas na amoy ng dugo dito kahit nasa 10 milya ang layo nito sa kanya, kaya hindi na siya nagtangka pa na lumapit pa dito. Dagdag niya pa na narinig niya din na si Merong Kun at Linghu Changkong ay talagang namatay na, at hindi niya alam kung sino ang tao na may kagagawan nito. Labis naman na nagulat ang mga elder na ito nang makita nila ang 800 lang na bilang ng mga disciple na nagawang makabalik sa bilang ng 3,000 na pinapasok nila. Kaya naman napasabi na lang ang isa na mukhang totoo talaga ang sinabi ng Great Elder na may kakaibang bagay na nangyayari sa loob ng Secret Realm. Nasabi naman ng isa na wag muna ito na magpanik dahil baka ito lang ang unang batch na nagawang makalabas at baka may mga ibang disciple pa na nasa loob pa din ito.
Subalit pagkalabas pa lang ng mga sinasabi nilang unang batch pa lang na lalabas na disciple ay nagkakamali sila dahil nagsisimula ng magsara ang Great Formation, hudyat na ito lang talaga ang bilang ng mga disciple na nagawang makaligtas sa loob ng Secret Realm. Kaya naman nang makita ito ng mga elder ay labis itong mga nagulat, at sinasabi nila na ang formation ay talagang nagsara na ngayon, kaya ang ibig sabihin nito ay wala na talagang lalabas pa dito na ibang disciple. Kaya napapatanong na lang sila na kung paano naging posible na ang 3,000 disciple na ipinadala nila ay 800 lang ang nagawa na makaligtas. Kaya naman malaking tanong nila sa kani-kanilang sarili na kung ano ba talaga ang nangyari sa loob ng Secret Realm. At nang makita naman ito ng Great Elder ay nanginginig ito sa galit, dahil napansin niya na wala si Tan Yun at Mumeng at Xiongwu sa mga nakalabas na disciple, kaya naman napapaisip na lang siya na kung talaga ba na namatay ang mga ito. Pasigaw naman na nagsaad ang pang-10 elder na ang anak niya na si Lu Rulong ay hindi pa din lumalabas kaya bakit nagsasara na ang Great Formation, at mukhang may nangyayaring mali sa formation na ito. Kaya naman agad-agad niya na sinabihan ang mga kapwa niya elder na magmadali na silang lahat na panatiliing bukas ito dahil sinisigurado niya na may mga disciple pa ang lalabas dito maya-maya lang. Ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ng mga elder, at sinasabi nila na kukuha ito ng napakarami nilang enerhiya upang panatiliin lang ito na nakabukas, at hindi sapat ang kanilang mga lakas para dito kaya sana ay mapatawad sila nito. Wala naman na nagawa ang pang-10 elder kaya naman siya na lang ang mag-isang pumunta dito, habang napapamura na lang siya at sinasabi niya sa mga ito na kung ayaw nilang gumawa ng kahit ano ay siya na lang ang mag-isang gagawa nito. Subalit bago pa siya makalapit dito ay may 4 na tao ang biglang papalabas sa pasara ng formation. At nang makita ito ng ibang mga elder ay natuwa ang mga ito sa pag-aakalang ang mga tao na palabas ay si Lu Rulong at ang iba pang mga disciple. Habang ang pang-10 elder ay napahinto nang makita niya din ito, at maging siya ay inaakalang si Lu Rulong na din ito. Kaya naman tumawa na ito ng malakas at mayabang na sinasabi na alam niya na hindi ito mapapahamak, at sabay na inutusan na si Lu Rulong na lumabas na ito dahil gusto na niya makita ang naging mataas na level nito. Ngunit habang papalabas na ang isa sa mga 4 na tao na ito, ay sarkastikong nagsaad ito ng paghingi ng tawad sa pang-10 elder, sa pagsasabing madidismaya niya ito dahil hindi siya ang hinahanap nito na si Lu Rulong, at ito pala ay ang ating bida na mayabang na tinindigan ang pang-10 elder. At nang makita ito ng hangal na elder ay nanlaki ang kanyang mga mata at naglabasan ang mga ugat nito. At pagkatapos ay dinuro niya si Tan Yun habang pasigaw niya na sinasabi na kung bakit nabuhay pa din ito, dagdag niya pa na kung nasaan ang kanyang anak at kung ano ang ginawa nito dito. At sa isip-isip niya na bago pumasok si Lu Rulong sa Secret Realm ay sinabi nito sa kanya na gusto niya na patayin si Tan Yun, ngunit nakikita ngayon ng dalawa niyang mga mata na buhay pa din ito. Kaya naman naiisip niya na lang na baka napatay nito ang kanyang anak. Hindi naman nagkamali ang hinala ng hangal na elder nang walang kahit anong pag-aalinlangan na sabihin sa kanya ng ating bida na si Lu Rulong ay nagtangka na patayin siya kaya naman pinatay niya na ito. At nang marinig na niya nga ito sa mismong bunganga na ni Tan Yun ay labis na nagulat ito at namuti ang mga mata, kaya naman napapasabi na lang siya na kung paano ito naging posible. Dagdag niya pa habang hindi pa din ito kayang paniwalaan, na ang kanyang anak ay pangatlo sa pinakamalakas sa Chenglong list, at ito ay biniyayaan na ng lakas at talino simula pa ng pagkabata nito kaya paano mangyayaring mapapatay ito ni Tan Yun. Kaya naman labis na itong nanlumo at napasigaw na lang ng pagkalakas-lakas, habang sinasabi niya na napaka-imposible nito. Mayabang naman ito na sinagot ng ating bida na pagdating sa kanya ay walang kahit ano na imposible. Dagdag niya pa na para sa kanya ang lahat ng kumakalaban sa kanya ay ang mga grupo lang ng mga aso at pusa. Mas lalo namang nagalit ang pang-10 elder sa mga sinabi ni Tan Yun, kaya naman agad-agad niya ito na sinugod habang sinasabi niya na hindi niya ito paniniwalaan dahil nagsasabi lang ito ng malaking kasinungalingan. Subalit walang kahirap-hirap lang na inilaga ng ating bida ang atake nito. Kaya naman hindi na inintindi ng hangal na elder at agad na lang na dumiretso sa Great Formation para siguraduhin ang mga sinabi ni Tan Yun, kaya naman paulit-ulit na binabanggit nito ang pangalan ni Lu Rulong at sinasabi niya na lumabas na ito, ngunit hindi pa siya nagtatagal sa formation ay agad na ito na nagsara at di kalaunan ay mabilis na naglaho. Kaya naman nakaramdam na ito ng labis na pagkalumo,
Dahil nasigurado na niya mismo na hindi nagsisinungaling ang ating bida at pinatay talaga nito ang kanyang anak na si Lurulong. Maging ang mga elder ay labis na ikinagulat ito, at sinasabi ng isa na mukhang 800 lang talaga na disciple ang nagawang makaligtas sa misyon na ginawa nila sa Secret Realm, dagdag pa ng isa na si Merong Kun, Ling Wu Changkong at si Lurulong ay talagang mga wala na, kaya sigurado na magiging big deal ito. At kahit ang Great Elder ay ikinagulat din ito, at sa isip-isip niya na ang mga tao na may malaking galit kay Tanyon ay mga namatay na, at ang mga tao naman na nakapaligid dito ay mga nabuhay, kaya sigurado siya na magiging malaking gulo ito. Sa kabilang banda, habang nalulugmok pa din ang pang-10 elder ay sarkastiko pa ito na sinabihan ng ating bida na kung hindi pa din ba ito naniniwala sa mga sinabi niya. Hindi naman na nakapagtimpi ang pang-10 elder sa mga kapahangasan na ginagawa sa kanya ng ating bida, kaya naman nilingon niya na ito habang nanlilisik na ang kanyang mga mata at nagpapakawala ng malakas na aura, habang seryoso niyang sinasabi kay Tanyon na alam naman nito na si Lurulong lang ang kaisa-isa niya na kamag-anak, at ito na lang ang natitira niyang pag-asa para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ngunit nangahas pa din ito na patayin ito. Nag-alala naman si Xiongwu sa ating bida, kaya naman sinabi niya sa pang-10 elder na si Lurulong ay pumatay ng mga inosenteng tao para lang ma-cultivate nito ang demonic power nito, at nakita niya ito mismo ng kanyang 2 mata. Maging si Mumeng ay hindi na din nagawang manahimik, at seryosong sinabi niya na si Lurulong ay karapat-dapat lang na mamatay, dahil kung hindi sa tulong ni Tanyon ay siguradong mas marami pang disciple ang mapapatay nito, kaya ang ginawa lang ni Tanyon ay alisin ang demonyo sa kanilang sect. At maging ang maraming disciple na ito ay sinasangayunan ang mga sinabi ni Mumeng, at sinasabi nila na nakita din nila na pinapatay ni Lurulong ang makikita nito na kapwa niya disciple at sa kabutihang palad ay medyo malayo sila dito kaya nagawa nila na makatakas, kaya ang pagpatay ni Tanyon dito ay mas nakabuti pa sa kanilang lahat. Ngunit pasigaw naman sila na pinatahimik ng pang-10 elder, at pag-alit na sinasabi nito na ano ang karapatan ng mga ito na magsalita tungkol sa kanyang anak. At kasunod nun ay binaling na ulit nito ang masama niyang tingin sa ating bida, habang sinasabi niya na ang anak niya ay gusto na patayin ito, kaya dapat ay maging karangalan pa nga ito kay Tanyon, at kasabay nun ay ang pagpapakawala nito ng napakalakas na aura. Nalabis ikinatakot ng mga disciple na ito, at sinasabi nila na masama ito dahil ang pang-10 elder ay sobra na ngayong nagalit, kaya dapat na sila na umalis agad. Habang ang isa naman ay takot na at sinabi niya na kakilakilabot ang nilalabas na aura nito. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!